Good afternoon, everyone. My name is Juan Miguel Enriquez, the president of the English Language Circle, and I will be your webinar moderator for today. FEU students, teachers, personnel, as well as non-FEU visitors, I warmly welcome you to this morning's webinar entitled Tulong Guro, a webinar on helping teachers keep up amidst the COVID-19 pandemic. This event is hosted by Far Eastern University's English Language Circle. The webinar will also serve as a community service to the organization's adopted community. Our guest speaker will discuss the different guides for teachers on how they can improve their techniques in teaching using the current educational setup. With this, may I request everyone to please mute themselves once the webinar has proceeded to avoid unnecessary noise. There will be an open forum at the end of the webinar, and for those who have questions and inquiries, may unmute themselves at that time period. May I request everyone to please type your full name in the chat box for attendance purposes. Now, may I please call on Abigail Lapada for the opening prayer. Let us be in the presence of the Lord. Almighty Father, we thank you for this blessed day. We are humbly asking for your forgiveness for all the things we have done this past few weeks. Lord, you never fail to give all the things we asked for in times of need. And with that, we are so thankful. Today, we are asking for your blessing as we start our virtual program. Provide wisdom and knowledge for the speaker, understanding to the listener, and satisfaction to the organizers. We are asking for your help to enhance the skills you have given to us. May you guide us as we continue progressing and growing despite this unusual time. Teach us to be thankful for all your blessings and to be humble while we continue to improve ourselves. May our accomplishments and achievements glorify you. We ask all of this through Christ our Lord. Amen. Thank you, Abby. To formally begin our event for this afternoon, may I call on the program chair of the Department of Language and Literature, Dr. Emmanuel Gonzalez, for the welcoming remarks. Miss Gia Mori, the principal, teachers of the Gregorio del Pilar Elementary School, Tondo, Manila, our beloved speaker, Dr. Nina Lazaro Zamora, officers of the ELC and students of Language and Literature Program, good afternoon to all of you. It is my pleasure to open today's ELC's activity. I am delighted to be part of this community extension project of this student organization. This is very vital at this point in our new normal pedagogy because even we are in the state of pandemic, I believe the need for professional development is very important and is doing this. We need to cope up with this nature while doing our tasks as frontliners to our students. We need to learn and explore new knowledge on methodologies and teaching strategies on this virtual world of teaching and learning. On our part, this is a big challenge for us to exert more effort and extend and strengthen extension activities because we have to excel not only in instruction but also in our extension activities to have a lifetime impact in the community. I am glad and proud that Far Eastern University Institute of Arts and Sciences has a very strong program for service learning and community engagement. It is valuable not only to us, but more importantly, also to the people who are touched by it. And with that, I can say that true essence of extension work is not mere transfer of knowledge, but must be a quantifiable contribution with the ultimate result of improving community. It has a co-equal function, not a complementary in nature. So, in that note, the cooperation of the Gregorio del Pilar teachers and students, all our project is highly appreciated
not only in our mind, but also in our heart. So, in behalf of our Dean, Dean Rowena Reyes, and Associate Dean Mark Isla, we'd like to thank you for the collaboration and extending again your hands to us. And again, thank you and stay safe to all of us. Thank you for that warm welcome, Sir Manny. Before our guest speaker proceeds with our formal discussion, let us have a brief background of our guest speaker for today. May I call on Darcy Carpizo for the introduction to the guest speaker. A pleasant afternoon to everyone. Thank you all for joining a webinar organized by the English Language Circle. With this, I would like to introduce our guest speaker for today. She is a graduate of the Philippine Normal University, Manila, with a Bachelor's of Secondary Education in Filipino. She further continued her education at PNU and took up graduate studies with a Master's of Arts in Teaching Filipino, concluding her graduate studies with a Doctor's in Philosophy, Filipino Pagpaplanong Pangwika at the University of the Philippines, Diliman. She has pursued a hefty career of being an educator and teaching Filipino, working as a former professor and part-time lecturer at the Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, Pasig City. She also worked as an assistant professor at the Marikina Polytechnic College, Marikina City. She currently works as an assistant professor at the Philippine Normal University of Taft, all the while being the program advisor in the subject of Filipino. May we please welcome Nina Cristina Lazaro Zamora. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Ikinagagalak ko na ako'y maimbitahan ninyo sa araw na ito para sa isang extension program ng FEU, no? Ibabahagi ko ngayon kung ano ba ang maaari nating magawa para sa new normal na tinatawag na pagkaklase. Okay? Siguro pahintulot para aking maibahagi yung screen o nandito ba sino ba ang namamahala ng aking PowerPoint? Darcy. Si Darcy. Pwede bang pahintulot ng pagbabahagi? Ito, ayan. So ang panayam ko ngayon ay may kinalaman sa tulong guro na yun naman ang inyong extension program, no? At dinagdag ko yung tulong dunong sa panahon ng pandemya. Naging bahagi ito ng aking panayam dahil siguro may kinalaman sa bayanihan na ginagawa ng ating gobyerno, no? So sabi nga lahat ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa paraan ng pagtuturo, pero kinakailangan ay tulong-tulong tayo bilang mga guro at siguro tulong-tulong din tayo sa kung anong mayroon tayo na dunong, no? Para maitawid natin kung ano man yung bagong normal na nangyayari sa kasalukuyan. Okay? Siguro tingnan natin muna yung una kong tanong sa mga guro na naririto. Pwede ko bang tingnan yung ikalawang slide? Okay. So, nais kong malaman kung ano-ano yung nakaka-stress sa mga guro. Siguro pwede nating ilagay sa chat box kung ano ba yung mga kadalasang stressful, no? Ano yung mga gawain ng guro sa kasalukuyan sa ating mga guro na nandito sa loob ng ating classroom, virtual na classroom. Ano ba yung mga nakaka-stress sa inyo? Tingnan nga natin. Siguro pwede kayong maglagay sa chat natin kung ano yung mga kadalasan na nakaka-stress. Bagamat kinakailangan ay i-click ko yung sideboard na inilagay ko rito, pero kasi
baka hindi gumana, pero kinakailangan ay malaman ko kung ano ba yung mga nakaka-stress sa mga guro. Ayun, internet connection. O, kanina nga rin, hindi ako makapag-sign in kanina. Okay, so internet connection ang sinabi ni Ginoong Oliver. Meron pa bang iba? Maliban sa internet connection na nakaka-stress sa mga guro? So kung isa lang ang nagsasabi ng internet connection, yung iba hindi na i-stress o ayaw ng ibahagi yung mga nakaka-stress sa kanila. O talagang kampante na tayo na okay, bahagi na ng buhay guro ang stress kaya tayo ay sanay na, no? Maliban sa internet connection, meron pa po ba na nakaka-stress? Wala na? O, parents daw ang sabi, okay? Yun ay ayon kay Ma'am Nilda, okay? Ang mga magulang, no? Okay, maliban po doon. So dalawa po yung nagsabi ng nakaka-stress, may mga nakaka-stress ang internet connection, ang magulang, yun naman po ay may katotohanan, no? Realidad lang naman tayo, wala naman pong problema doon. Okay, meron pa po ba? So walang nai-stress sa mga mag-aaral. Kung meron kasing magulang, syempre yung mga mag-aaral natin, walang nai-stress sa mga mag-aaral. O labis lang kinatutuwa na nakaka-join, no? Na nagiging bahagi ng kanilang classroom ang kanilang mga mag-aaral kahit na sabihin mo may mga problema sa internet, sa gadgets, no? So dalawa lang po ang nakaka-stress sa mga guro. Makukulit sa online class. Okay, kasi elementary po ang inyong hawak. So makikita ninyo na yung siguro yung asal nila sa talagang karaniwang classroom ay nandun pa rin yung kaasalan nila sa virtual na classroom. No? So tatlo na po yung sumagot, no? Magulang, internet connection at yung pagiging makulit sa online class. Siguro mamaya ay elaborate natin itong mga to, no? At gusto ko na manggaling sa inyo kung ano ba yung talagang sinasabi yung internet connection, ano yung stress sa parents, ano yung stress sa makukulit sa online class. Meron pa po ba? So ito lang po yung top 3 natin kasi tatlo lamang po ang sumagot. Baka meron pa kayong naiisip. Okay, so siguro tingnan natin, no? Kay Ginoong Oliver, sabi niya internet connection. Maari ko bang matawag si Ginoong Oliver? Siguro pwedeng i-unmute ang inyong mikropono. Ano talaga ang nakaka-stress sa internet connection? Ginoong Oliver? Pwede ba natin siyang marinig ang boses? Para meron tayong interaction, no? Nasaan si Ginong Oliver? Pwede rin po ninyong i-on ang inyong camera para makita ko kayo, Ginong Oliver. Nasaan po si Ginong Oliver? Good afternoon. Gandang hapon po. Internet connection po. Kadalasan lagi po namin problema yan. Especially during online class, lagi po nawawala internet. Saka yung lagi siya naglalag. Lalo na pag umuulan. Okay, so yung weather, sabi nga nagiging nagiging usapin yan na kapag daw maulan, kinakailangan i-cancel muna yung mga synchronous na klase, 'di ba? Kasi ngayon wala nang cancellation of classes, no? Okay, so yun ang nagiging problema natin. Halos lahat siguro tayo, no? Ginoong Oliver. Okay, so maganda 'yon, no, na nagbahagi si Ginoong Oliver ng kanyang talagang realidad na nangyayari during classes, no? Kay Ma'am Nilda, nasan po si Ma'am Nilda? Magulang ang minsan nakaka-stress, no? Ma'am Nilda, ano po yung bahagi doon sa nabanggit ninyo na magulang ang nakaka-stress? Nasaan po si Ma'am Nilda? O balikan natin si Ma'am Nilda, no? Nabanggit din ni Ginoong Oliver, makukulit sa online class. Siya rin pala ang sumagot. Okay, bakit po sinabing makukulit? Kasi habang nag-online ka po, yung mga bata talagang makukulit, naglalaro, pindot ng microphone, ng video. Minsan yung background nila, yung pamilya nila, nandun katabi nila, yung mga kapatid, mga naglalaro pa. So, nagiging bahagi sila ng classroom nyo, yung pamilya? Yes, ma'am. Iba kasi yung estudyante namin, yung mga parents nila ay vendors sa Divisoria. So, habang nagtitinda sila, naka-online din sila. Yun ang makagandahan din. Okay. At least natututo, no? Yes,
Oo, marami ang nahahagip ng inyong pagtuturo, no? Si Ma'am Nilda po, nandito na po ba si Ma'am Nilda? Nandito na ba si Ma'am Nilda? Magulang po ang sinagot Good eh. afternoon po. Sige po, Ma'am Good Nilda. afternoon po, ma'am. Gandang hapon Good po. afternoon po. Mm-mm. Parents po kasi kung minsan ang nagiging problema rin ng teacher. Kasi kung minsan hindi naman natin ang ugali or mga nila pag-iisip nila hindi naman natin saklaw. Kung minsan nakakagawa sila ng mga bagay na na kumbaga hindi muna nagtatanong sa guro o kung ano ba ang pinapagawa ng guro, ganyan. Kung minsan nakakapag-post sila ng hindi tama, ng ayon, hindi muna sila nagtatanong sa guro kung ito ba ang tama po ba ito o ito ba ang pinapagawa. Kumbaga wala munang consent sa guro. Basta na lang po sila kung minsan nagpo-post ng hindi man lang nakakausap ang guro. So pagka ganun po at nagpo-post po sila ng walang kaalam-alam ang guro, nagiging stress po sa guro yun. Okay, kasi meron tayong GC, tama po ba? May group chat tayo sa parents, may group chat tayo sa mga mag-aaral natin. At kadalasan, yung hindi naiintindihan syempre ng magulang na pinagagawa natin ay nagiging bahagi din ng stress natin. Kumbaga, nagrereklamo sila ang dami. Tama po ba? Yes, that's exactly correct. That's true. O kaya yung may mga announcement tayo, parang huli na nilang nakikita kasi siguro nagtatrabaho, parang sinasabi na bakit ngayon lang. Yun pala ay na-post na natin ito noong nakaraan pa. No? So yung mga gano'n. No? So ang dami. No? Salamat po, Ginoong Oliver at saka si Ma'am Nilda sa inyong mapangahas. No? Ibig sabihin, kasi mahirap nga namang matukoy kung ano ba talaga ang nakaka-stress sa guro at mahirap magsalita sa gantong klase ng webinar. No? Okay? Pero siguro masasagot natin ng ilan sa mga pwede nating pangpatanggal stress. No? So tingnan po natin kung makakatulong sa inyo ang aking ibabahagi sa araw na ito. So siguro marami pa, no? Hindi lamang siguro yung mag-aaral, yung pagiging makulit nila, hindi lang ang mga magulang, at yung internet connection ang hindi lamang siguro magiging bahagi ng stress ng mga guro. At marami pang iba, no? Kaya lang hindi natin masabi pa sa kasalukuyan, no? So nandun pa lang naman tayo sa una o ikalawang linggo, ikatlong linggo. So tinatry pa lang natin ang lahat, okay? So tingnan po natin yung pwede nating magawa para hindi tayo ma-stress ng ganoon, okay, sa ating pagtuturo. Okay? Ayan. So sabi ko nga, stay fearless. Ano po ibig sabihin nun? Maging matapang, maging mapangahas, okay? Maging matatag. So ito po yung pwede kong masabi, no? Na maging matatag, maging matapang sa lahat ng bagay, lalo na ngayon na new normal tayo o bagong normal tayo. Okay? So baka yung mga estratehiya na mababanggit ko ay makatutulong sa inyo. Okay, so siguro mamaya po ay tingnan natin kung makakatulong ba ito sa ating mga ginagawa araw-araw, no? Mula Lunes hanggang Biyernes na pagtuturo. Okay? Darcy? Okay, so una po, paano magiging fearless? Paano tayo hindi may stress? Paano tayo magiging matatag? Okay? Paano tayo hindi matatakot? Okay, una muna, nabanggit kanina, stressful ang parents, no? So, kinakailangan po na malinaw na komunikasyon sa magulang. Okay? Gayon din po, sabi ninyo na nagiging bahagi din ng stress natin yung mga makukulit na mga mag-aaral. Siguro, kinakailangan din malinaw na komunikasyon sa mag-aaral. Sabi nga, lahat ngayon virtual eh. Okay? So, kinakailangan meron daw tayong virtual na pinto. Ano po ba yung virtual na pinto na yon? Na kinakailangan open ang communication natin, open doors tayo. Kung noon ay nagsasagawa po ba tayo ng bahay-bahay, pagpunta ng house, ang tawag doon, home visitation. Ngayon, ang ating house o home visitation ay virtual eh. No, kaya nga po siguro tayo nakagagawa ng GC, ng group chat para sa parents at group chat para sa mag-aaral. Pero siguro yung pagiging virtual na pagkakaroon ng virtual na pinto, meron din tayong dapat na sinusunod na tuntunin. Okay? So ito po siguro yung pwede nating gawin, no? So open communication, siguro yung ating tiyaga at yung ating PC ay hahabaan, no? Lalo na kapag merong mga katanungan o hindi naiintindihan. So, i-open o buksan lamang yung pinto natin. Okay? Pero kinakailangan pa rin may mga tuntunin sa pagbubukas ng pinto na yan. Okay?
Naiintindihan po ba yon? Naririnig po ba ako? Okay na po? Okay. So, tingnan natin yung susunod na slide. Okay? Siguro din, para din maiwasan yung tinatawag nating stress, okay, sa online class, ay pumili tayo ng iba't ibang kagamitan at pamamaraan sa pagtalakay ng aralin. Kung ang internet connection ang problema, pero naman tayong mga tinatawag na iba pang mga pamaraan. Bagamat siguro hindi virtual, no? Ngayon sa DepEd parang meron tayong tinatawag na modular. Okay? So siguro yun ang sagot sa mga tinatawag nating problema sa internet connection, no? So pwede tayong magsagawa ng modular o kaya pagsagot sa module o kaya yung kwaderno nila, no, palagay ko ay nandiyan pa rin kasi ako may anak akong dalawa, meron pa rin silang kwaderno na kung saan doon isinusulat yung kanilang mga tala. Okay? At yung tinatawag nating mga bagong kagamitan ay ginagamit nila para sa mga virtual na classroom, no? So tingnan natin kung paano pa kaya natin mapapagaan ang inyong mga trabaho o masasabing mawawala o maibsan ng stress. Okay, so una, Darcy, okay, workout. Hindi po workout siguro ng na tayo ay magsasagawa ng ehersisyo, pero pwede rin naman kasi ngayon ay kinakailangan din na ang ating pangangatawan ay maging malusog, ano? So workout, ibig sabihin, ano pa yung pwede nating magawa? No? Sabi nga ngayon maraming problema pero kinakailangan ay dagdagan pa natin kung ano yung pwede nating magawa para sa klase, para sa sarili natin kasi mga guro tayo ng bayan, no? So ano kaya yung mga workout na ito? Okay? So ano yung mga ehersisyo? Unang ehersisyo na bibigay ko yon. Yung una ay yung 100% na pagsasagawa o pangangatawanan natin yung mga tuntunin sa loob ng silid. Okay? So, o sa virtual na silid. Kung noon ang ating silid ay may mga tuntunin, di ba? Sa unang araw po ng klase, nagbibigay tayo ng tuntunin at hanggang sa dulo ng klase ay meron tayong mga tuntunin na sinusunod. Palagay ko, sa virtual na silid ay ganun din. Kinakailangan po meron tayong rules of netiquette. Ika nga. Okay? At siguro, hindi lang siguro tayo maghain ng mga tuntunin para sa mga bata, kundi maghain din tayo ng tuntunin para sa ating sarili. Okay? Siguro po mahalaga na makita dito na sa netiquette o sa mga rules natin sa loob ng klase, sa akin mahalaga ito ay 10, no? Pipili lang po tayo ng iilan na sa palagay ko ay dapat nating bigyan ng pansin. Una, yung respect of time and bandwidth, no? O bagamat internet connection ang problema natin sa Pilipinas naman talaga. Okay? Siguro maghalaga rin na magsagawa tayo ng rules para sa klase na ito lang yung panahon na tayo ay magsisynchronous. Ito lang yung panahon na pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong i-chat, okay? So para nawawalan din, no, ng stress tayo na bakit kapag kailangan ko na matulog, may magta-chat pa, ganyan. So, respect time. At saka yung bandwidth po, palagay ko yun ang problema kasi hindi naman po lahat ay naka-wifi. So, tingnan natin na baka meron tayong mga mag-aaral din, mga magulang na prepaid lang. So, yung pong data usage ay masyadong mataas sa kanila, yung mga ginagamit nating application, baka pwedeng hindi naman palagi tayong online, no? So, tingnan natin yun, no? And then, make yourself look good online. Okay, kahit na stress tayo, sabi nga, parang nasa virtual na silid tayo, pero pag tayo ay haharap sa klase, kinakailangan pa rin kaaya-aya tayo, no? Hindi yung bagong gising. Okay? Kung noon ay 6:30 po ba ang klase natin sa public or 7 o'clock? Bawal na yata ang 6:30, no? So, kinakailangan siguro bago mag 6:30 or 7 o'clock kung ang oras ng klase natin, nakahanda na tayo, nakaligo na tayo, at siguro nakabihis din tayo. At palagay ko yung uniform pa rin, no, na isusuot pa rin natin sa mga public school teacher. Palagay ko, rule pa rin yun, no, ng nasa public school. And then, siguro po, pwede natin magsabi tayo ng respect others' privacy, no? Merong pagkakataon na nag-hide sila sa camera, meron na pagkakataon na nagsasagawa sila ng unmute, okay? Yun po ay pribado nila. Ibig sabihin, respect natin. Kung sa palagay natin, bagamat gusto natin makita na ang mga mag-aaral natin ay naka-on sa camera para alam natin kung anong
ginagawa nila, pero may pagkakataon naman na nag-hide sila, na maaring pupunta sila ng restroom o kaya natamaan yung klase natin na alas 12 na sila ay kinakailangan kumain, pwede rin naman po yun. Pero basta kinakailangan, engage pa rin sila sa ating mga ginagawa kasi nasa loob tayo ng bahay. And then siguro po ay kinakailangan din na, yung rule number 9, don't abuse your power, no? Palagay ko ito, kaya din siguro nai-stress tayo, baka sobrang dami naman ng pinapagawa natin sa mga mag-aaral. So, tayo din mismo mahihirapan na magsagawa ng pagwawasto ng mga gawain. So, siguro yun po yung 4 na palagay ko ay titimo doon sa ating mga tuntunin. At siguro kung may tuntunin tayo sa loob ng classroom, pangatawanan natin, 100% na pangatawanan. Okay? Mula sa simula hanggang sa huling bahagi ng ating virtual na pagtuturo. Para at least doon pa lang may consistency na sinasabi ng mga mag-aaral natin, si ma'am pala ganun pa rin kahit na nasa virtual na silid. No? Nandun pa rin yung kanyang rules, nandun pa rin ang kanyang pamumuno. Okay? So yun po. So 100% na pangangatawan ng tuntunin ay kinakailangan sa loob ng silid. Okay? Para hindi tayo ma-stress. So kung meron tayong rules, palagay ko wala nang makukulit, no? Okay? Wala na rin siguro mga palatanong ng mga magulang kasi nandoon yung ating mga tuntunin. Na-set up na natin sila. Okay? Nasabi na kaagad kung ano ang mga kinakailangan. Okay? And next, siguro ay kinakailangan din na, Darcy? Okay, 70% magdagdag ng mga talakayan mula sa mga mag-aaral o sila mismo ay magsasagawa ng sariling forum. Bakit po 70%? Okay? Sa loob ng klase, sa normal, ay meron tayong tinatawag na student-centered. At kapag student-centered, 70% ang kinakailangan para rito. Okay? At palagay ko, wala namang pinagkaiba kung virtual ito na classroom. Kinakailangan pa rin na sila ay magsagawa mismo ng kanilang malayang talakayan, sila ay magsagawa mismo ng kanilang tinatawag na diskusyon sa loob ng klase. Okay? At sila ay magsagawa ng sariling forum. At tayo, 30% ay bilang facilitator lamang para hindi rin tayo ganoon kapagod. Okay? Paano po gagawin yan? So siguro tingnan natin, no? Marami tayong pwedeng magawa na mga aplikasyon o mga application makikita sa internet tulad ng sumusunod. Okay, so ito po, hindi ko alam kung kayo ay familiar dito, yung Flipgrid, no? Kung elementary student, pwede po kayong ito ay may free naman to, halos lahat naman ata ng mga application ngayon, online, ay free. Kung gusto nyo lang magkaroon ng bago or tawag dito, ibang features, no? Magsa-subscribe kayo, pero may mga free. Kamukha po itong Flipgrid, hindi ko lang po ma-access, pero dito makikita ninyo, may mga forum ang student. Okay, dito, ang kamukha nito, ang sinabi ko, ano po ang masasabi ninyo sa pandemya o ano ba yung pandemya sa inyo? Kung elementary student, palagay ko, dapat itinuturo na yon. Tapos naghanap ako ng video mula sa YouTube at in-upload ko dito, no? Pwedeng sila mismo, kung nakikita nyo po yung ilalim, start the discussion. So yung start the discussion na ito, makikita ninyo na sila mismo pwedeng mag-record ng kanilang sarili. No? Magsasalita sila tungkol doon sa inyong tanong at magsasagawa na ng forum o tinatawag nating talakayan ang klase batay doon sa in-upload na video ng kanyang kaklase. Pwede rin naman yung kaklase niya ay mag-video o pwede rin naman na ang kaklase niya ay textual, no? Magsabi lang kung anong kanyang opinion tungkol doon sa inyong paksa. So palagay ko ito makakatulong para magsagawa sila ng sarili ng forum during your time. At least nagkakaroon kayo ng balitaktakan na gamit ang tinatawag nating mga application na ito sa ating sa internet, no? Okay, so hindi lang kayo pagod magturo kasi meron kayong mga video na naka-upload na mismo doon sa inyong software, no? Iaano nyo lang po ito. Magsasagawa lang po kayo ng login, ika nga. Okay, so pwede po itong mangyari, no? Na nakikita nyo rin po kung sino yung mga responses na nag-respond doon sa inyong mga ginawang mga discussion. Okay, so isa lang po ito sa mga halimbawa. Okay, pangalawa ay pwede rin kayong magsagawa ng tinatawag nating
Ayan. Online whiteboard or yung tinatawag nating siteboard.com. Kung kayo po ay nagsasagawa na nito, mainam po ito na ang Blackboard ay nadadala natin sa virtual, no? So, medyo meron lang tayo dapat panuto rito. Ano po yung panuto natin? Kasi meron pong eraser ito eh. Lalo na kapag elementary, no? So, magsaset kayo ng guidelines na kung saan bawal mag-erase ng sagot ng mga mag-aaral. Kasi merong kwento sa akin noon na parang meron yatang gumamit nito tapos binura ng kaklase niya yung sulat ng kaklase. So, ang nangyari, umiyak yung kaklase. So, kailangan lang po mag-cite kayo ng tinatawag nating guidelines kung paano ito gagamitin. So, meron tong mga pen, meron din pong mga sticky note na kung saan kung nahihirapan ng bata na magsagawa ng pagsusulat gamit ang pen, pwede naman siya mag-encode o mag-ano ng kanyang magtipa sa mismong keyboard ng cellphone o kaya ng laptop, no? So, o ng kanyang tablet. So, ito pwede to maging online whiteboard natin na kung saan makikita nyo, nagko-collaborate sila, anong ginagawa nila, anong tanong nila. Kaya lalo na siguro kapag mathematics ang ating no, pwede kayong magsagawa ng pagsusolve ng problema, problem solving dito. Bagamat siguro kinakailangan din na ito ay pag-aralan kasi may mga formula o may mga sign sa mathematics. Pero pagdating sa language, walang problema kasi ito ay pwede ninyong makuha na patextual, no? Magamit ng patextual. Okay? O pwede kayong magsagawa ng tinatawag na pag-upload ng mga larawan. Okay? At yung pangatlo, tingnan natin yung pangatlo. Ayan. Ito po yung kadalasan kong ginagamit. Ang tinatawag nating Gmeet, no? Dito po kasi mas unlimited ika nga yung tinatawag nating pagsasagawa ng klase dito. Bagamat ito ay usual na ginagamit na ninyo, alam ko, pero ako gumamit ako ng mga add-on. Okay? Para hindi na ako mag-roll call sa klase. So, nagsagawa ako ng add-on ng attendance. Ang tawag doon ay Meet Attendance Collector. Although, medyo magiging takot ka kasi ang dami ng add-on, baka ma-virus yung laptop mo. Pero palagay ko, hindi naman ito hindi naman gagawin ito ng mismong application na to kung magkakaroon ng hindi maganda. At tingnan nyo po yung review mismo ng add-on ninyo na ilalagay. So dito makikita ninyo na hindi na ako nag-roll call sa klase. Okay? Nire-refresh ko na lamang kapag may mga bagong papasok kasi syempre may ang tawag ko po sa kanila nalalaglag sa klase. Kapag nalalaglag sila sa klase, hindi sila na-i-in dito, hindi na kikita yung mga pangalan nila. So, i-refresh ko, tapos i-download ko uli para makita ko kung tama ba yung number of participant doon sa aking mismong Excel file na dinownload ko mula sa Meet Attendance Collector. Okay? At pwede rin kayo mag-add-on ng ito, yung icon na nakataas po yung kamay, nakita nyo po ba yan? Sa pamamagitan doon, makikita ko sino yung nag-raise ng hands. Lalo ngayon, hindi ko nakikita yung aking mga participant kapag nagsagawa na ako ng share ng aking PowerPoint. So, ang ginagawa ko, nakahana yan dito sa may bahagi ng kaliwa kung sino yung mga nag-raise ng hand at kung kapag natawag ko na, i-X ko na po. So, ibig sabihin, nandoon yung participant names at saka nagkakaroon din ng tinatawag na sabi natin motivation ng mga mag-aaral na ano kaya kung mag-raise ako ng hands, no? So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng tinatawag engagement sa mga estudyante. Okay? At yun din po ang tinatawag na approved na emoticons na kapag po siguro nakasagot sila, pwede naman nating i-click yon para sabihin na okay yon. Okay? At pagkatapos po ng klase ang ginagawa ko, kung makikita niyo po dun sa mismong presentation natin, meron pong mga parang confetti, no? Iba-ibang kulay. So pagkatapos ng klase, dahil natapos na kami ng 1 oras na klase, nagsasagawa ako ng ng confetti na ibig sabihin mabuhay o kaya ay padayon, mainam at naisakatuparan natin ng 1 oras ng klase. At natutuwa sila sa gano'n, no? Na meron kang pasabog sa huling bahagi ng iyong klase. Okay? At ginagamit ko rin po madalas ang tinatawag nating mga chat box para doon po sila sumagot. Okay? At yung pang-apat ay ito po, Copy Hands FB ang tawag ko.
Ito po, ginagamit ko to kapag 2, 3 ang aking kausap na mag-aaral. Kasi po, nasa antas graduado tayo, so may mga advice tayo ng mga thesis o kaya dissertation. Ginagamit ko po ito para sila ay makausap ng sabihin natin ng puso sa puso. So nagkakapihan kami sa FB. Ito medyo mas madali ito, lalo na kung may FB ang inyong mga mag-aral. Alam ko elementary meron na pong FB, no? Tama po ba? Nagsagawa na rin kayo ng FB sa mga mag-aaral ninyo. Tama, yung unang araw ninyo, naghanap kayo ng mga mag-aaral at sinabi nyo na kinakailangan may logo ng inyong eskwelahan, tapos ang larawan nila ang talagang nandoon sa kanilang profile pic, no? So ito, ginagawa ko, kung halimbawang meron akong gustong kausapin talaga outside sa klase ko, o kaya pwede rin naman po na meron tayong asynchronous, no? Habang gumagawa ang iba ng module, o kinakailangan tumatawag ako ng iba na sa palagay ko ay may problema o nahihirapan. So ito, one-on-one. Ang tawag ko po kapihan sa FB. Sa elementary, siguro pwedeng kwentuhan, kwentuhan sa FB, huntahan. So, nasa sa inyo na po kung ano pong ilalagay ninyo, no? Mas madali ito lalo na kung may FB na FB yung estudyante. Ito po ang example ko diyan yung aking anak eh. So, yan. So, halimbawa, meron siyang hindi magawa sa loob ng classroom, yun. Kahit sa aking anak ay ginagamit ko na kami ay nag one-on-one, no? So, yun po yung ginagamit ko bilang sabi na mentoring ika nga kasi nagme-mentor pa rin tayo, although virtual, no? Okay? At yung susunod ay yung tinatawag nating sige, Darcy, ayan. Ito po yung tinatawag nating Jamboard. Palagay ko nagamit nyo na yan. Okay? Ito ay bahagi din ng Gmeet. Tinitingnan dito kung parang whiteboard ano rin to eh. Na kung saan meron akong mga tanong, meron tong slide, may tanong ako, at pwede ko po itong lagyan ng graphic organizer kamukha ng Venn diagram. Kung makikita nyo po ang ginawa ko, ay nagpalagay ako ng pangalan sa sticky note, no? Para malaman ko kung sino ba yung mga sumasagot. Kasi isang paraan din po yan para makita ko sino nagpa-participate at kung sino yung hindi. Ang tanong ko yata dito, kailangan pa bang magsagawa ng online test? Kasi sa graduate ata ito online test o periodical test sa mga mag-aaral. So maraming sumagot ng yes, ay ako lang po ang sumagot ng hindi. So nilagay ko ninya. No? So ibig sabihin kayo rin, minsan kinakailangan din makita ng mga mag-aaral na sumasagot din sa mga tanong, no? Para maengganyo sila. Okay? So yung pangalan nila nakalagay dyan para at least alam ko kapag binalikan ko, kasi nare-record ito, kapag binalikan ko ay ayun, makikita ko kung sino yung nagpa-participate. Okay, at yung Venn diagram o yung mga graphicong organizer, graphicong pantulong ay magagamit din po natin sa Jamboard. Okay, yan po ay nasa Gmeet na kung kayo ay may Gmeet, no? So, madali na po yan na kung may email address sila, ilalagay nyo po, ililink nyo lang po yung kanilang email address sa kanila o kaya yung link mismo ilagay nyo sa chat box at yun, magsasagawa na sila ng tinatawag nating collaboration sa inyo. Okay, next, Darcy. Okay, 100% na video recording o pre-recording. Siguro parang hindi rin tayo mapagod, although ewan ko kung applicable po ito sa inyo, pero sa akin applicable. Imbis na ako ay mag-synchronous na, yan, kamukha niyan, ako ay nagsasagawa ng talakayan, medyo masakit sa lalamunan, no? Pero kung halimbawang mag-video recording kayo o mag-pre-recording at kapag meron na kayong synchronous na tinatawag, edi ito na lang po yung ipalabas ninyo. O kaya kung asynchronous naman, ilagay nyo sa FB o kung meron kayong grupo na pwedeng paglagyan ng video, yun na lang po ang magsasalita para sa inyo. Yung iba ganito yung ginagawa. Tapos meron kayong mga tanong na kaakibat ng inyong mga recording. Okay? So, medyo sitting pretty na kayo pagdating ng oras ng klase. Pero yun nga lang, mayroong paghahanda, maaring paghahanda a day before ay nagre-recording kayo. Pero kung sanay na kayong mag-recording o kaya meron na kayong mga recording na makikita sa YouTube o kaya mga mga kaguro ninyo na pwede naman kayong mag-collaborate
o maghiraman ng mga pre-recording at video recording, palagay ko okay naman yun, no? Palagay ko ang DepEd gano'n naman, ang hihiraman sa bawat division office. So, pwede naman po yun. So, meron kayong video recording at pre-recording para hindi tayo nagagasgas din yung boses habang nagsisynchronize tayo o nagsasagawa tayo ng video conference, no? Online. Okay? So, 100% po ito na palagay ko okay ito. Dahil nga rin may internet connection stress tayo. So, kapag meron tayong video recording, hindi na tayo kakaba-kaba na, nawawala ako, ganyan. So, ibig sabihin, given na meron na silang mapapanood, kahit anong oras, pwede nilang balik-balikan. At yun po yung nauuso na ngayon, no? Kahit po sa mga webinar, minsan ay ito ay nire-record na lamang, no? Okay, para iwas tayo sa brownout, iwas sa internet connection, glitch at kung ano-ano pa. Okay? So palagay ko 100% dapat meron tayong video recording kahit paminsan-minsan, no, para maiba naman na hindi lang tayo nagla-live, no? Okay? Next, Darcy. Idadagdag ko lang sa video recording, baka nga pwede kayong ilagay ninyo sa inyong YouTube channel. Di kikita pa kayo bilang guro, no? Kung ilan yung likes at share, parang may ganun yata, no? At saka makakakuha pa kayo ng parang, ano ba yun, plucky ba yun ng YouTube, no? Na ginagawa ngayon ng mga artista. 100% na pagbibigay ng positibong tugon o reinforcement. Palagay ko, kinakailangan pa rin ito. Okay? Bakit 100%? Kasi kinakailangan lahat natin ito, no? Guro man at saka mga mag-aaral. O sa mga admin, sa mga principal, kinakailangan pa rin ng positibong tugon at reinforcement sa mga guro, okay, kung sila ay nakagagawa ng maayos, no? Pwedeng public shout out na ibig sabihin, pakita mo na okay ang ginawa ng mag-aaral, okay, pwedeng magsagawa ka ng smiley face o kaya yung approved na icon, okay, o pwede namang private shout out kasi meron po sa mga messages na sino ba yung gusto mong i-message lang, so pwede naman yun, o pwede tinatawag na may student's choice tayo na kung saan ay nagsasagawa tayo ng voting o poll. Palagi ko sa FB may mga ganon, no? So sino kaya yung may pinakamaraming sagot ngayon o aktibo sa klase? So pwede po magsagawa ng ganon, no? O pwede rin naman gamitin natin ang hand signal natin. No, kung nagla-live tayo, pwede tayo magsagawa ng ganyan o kaya kung magpapatahimik tayo sa bata, yung zipper pala ng kanilang mga bibig, pwede rin po 'yon. At kapag magdadasal tayo, pwedeng gumanyan tayo para makita nila na magdadasal na pala. Meron na palang dapat na katahimikan, okay? O kaya kapag tayo po ay palagay ko lahat kayo nakakaranas, no, kapag tayo ay nagbababay na sa mga mag-aaral natin, mas masigla sila. Nararanasan nyo ba yon? No? Kapag nagsabi tayo ng, sige, paalam na, mas marami nang nag-unmute ng kanilang mga mikropono. So, pwedeng yun, gamitin natin yun na oportunidad na makita na, buhay pa pala sila. Ibig sabihin, nag-engage pa rin sila na alam nila na babay na. No? So, pwede tayong kumaway o kaya sabihin natin sa kanila, ingat kayo, wag lalabas. So yung mga paalalang gano'n, no? Bagamat makukulit sila, pero palagi ko nakakaengganyo pa rin sa kanila yung ganitong klase ng shout out o yung pagtugon natin sa kanila. O kaya pwede kayong magbigay ng mga sticky notes sa pamamagitan na tinatawag natin mga whiteboard online, no? Saka yung Jamboard, o kaya pwedeng kayo mismo, meron kayong mga sari-sariling emoticons na dala na nakapapet na patitingnan ninyo sa mga mag-aaral kapag nakasagot sila ng maayos, no? So, marami tayong paraan, pwede nating bigyan din sila ng matamis ng ngiti, no? Sabi nga, sa amin kasi sa PNU, meron kaming Friday Smile Day. Okay? Na ibig sabihin po nun ay nagsasagawa po tayo ng pagngiti sa araw na yon kasi Friday ay weekend na eh. So para sa undergrad. Okay? Mayroon po ba kayong tanong bago ako magpatuloy? Baka po may tanong. May tanong pa po ba? Wala na? Okay, so balik tayo. So 100% magbigay ng takdang panahon ng pagsumite.
Okay? So ito number 1 ito sa akin kasi sabi nyo nga may mga nagtatanong na magulang na kailan ito isusumite. So siguro mag-calendar tayo. Kapag may Google Meet po kayo, nakikita doon yung calendar, no? Okay? So mainam po na magsagawa tayo ng pagtatakda ng panahon. Hindi naman yung pinagawa mo ngayon ay isusumite ka agad. So siguro 1 week o baka nga mas maganda 2 weeks, no? Kasi tandaan ninyo, marami tayong mga glitch na nangyayari sa internet. Marami rin tayong nangyayari sa tinatawag nating mga sa mismong tahanan nila, no? So pwedeng yung panahon natin, kung kaya natin na extend natin. Okay? Gayon din naman, kasi hindi naman lahat po ay na-checkan natin, tama po ba? So, kapag yan ay naipon sa atin, may hirapan din tayo, lalo na kapag online. So, siguro, pagbibigay ng tamang panahon ng pag-sumite ay enough na yung 1 linggo, yun na yung pinaka-minimum. Kung kaya pang extend, kasi kung tayo nga hindi nakakapagwasto, ako mismo, hindi nakakapagwasto on time, kasi nga hirap din ang mata ko sa pagbabasa online, baka pwedeng sila rin, bigyan natin na 2 weeks, sige, 2 weeks ang ating panahon ng pagsusumite. Pero kapag may nasumite na, siguro pwede rin naman na umpisahan nyo nang mag-check, no? Para hindi tayo na nagkakaroon ng pagtatambak ng trabaho. Okay? So, ganun din sa mga parents, siguro pwede rin nating sabihan sila na ito po yung calendar natin, pwedeng sa GC o ito po yung ipapasa para at least alam nila kung ano yung mga dapat na ipasa. At saka siguro kung tayo ay elementary teacher, kasi maraming subject po ang hawak ninyo, tama po ba ako? Kapag grade 1 to 3, halos lahat yata hawak ninyo. So siguro, hinay-hinay din sa pagbibigay ng mga gawain para kayo din mismo ay hinay-hinay rin sa pag-check. Kapag grade 4 to 6, palagay ko, iba-iba na yung teacher niyan. So, magsagawa kayo ng integration, no? Halimbawa, sa isang project, 3 na kayo na mag-check noon, at least isa na lang ang titingnan ninyo. Hindi na marami. So, ganun po yung ginagawa ng iba. Bawa, ang health, ang science, at saka ang math magkakasama sa isang project o sa isang pagganap. So, pwede po naman natin yung baguhin. Eh. So, sabi nga ng DepEd, kung sa kaiinam ng inyong pagganap o yung mga pamantayang pagganap ay mas makakabuti na may integrasyon, edi mas maayos. Okay? So, para hindi po lahat ng subject meron kasi natatambakan din ang mga ang ating mga mag-aaral. Kayo rin mismo natatambakan sa pagsasagawa ng pag-check, no? Pag-check, no? Nagka-cram tayo sa pag-check na kailangan ko na itong mapakita sa mga bata yung feedback. Okay? So yun po, 100% magbigay ng takdang panahon ng pagsumite sa mga bata at gayon din, takdang panahon din sa inyo para mag-check. Kasi alam ko, hirap din tayo sa pagtingin sa online, no? Okay, next, Darcy. Darcy, okay na? Okay. Eto, gumamit po ng formularyo. 30% lang po ito kasi medyo sa akin, ako ay magsasalita bilang magulang, no? Maraming formularyo ang DepEd at minsan may mga hindi gumaganang formularyo. Siguro 30% pwede na gamitin, feedback ng klase ninyo sa isang, nakailang linggo na ba tayo? Naka-3 linggo na o naka-4 na linggo na? Feedback siguro, ika-5 linggo, tingnan natin, ano masasabi ng mga mag-aaral. Ito pong formularyong ito ay Google lang din, document, no? Na kung saan pwede kayong magsagawa ng sarili ninyong formularyo. Parang assessment lang sa inyo, initial assessment lang ninyo sa sarili niyo sa pagtuturo. Nagamit din yung evaluation ng mga bata. Okay, sa inyo lang, no? Hindi naman matitaken against you to kasi kayo mismo gusto niyo makita ano ba ang performance ko for the past 2 weeks. Okay? O for the past 3 weeks. Kami po kasi sa PNU naka-3 linggo na kami, mag-4 na linggo. So ako gusto ko na i-feedback nila, halimbawa ako ba ay okay ba sa online class sa paghahanda ko? Ano pa ba yung pwede kong baguhin o rebisahin sa ginagawa kong pagtuturo online. So wala namang masama doon kasi kahit ako mismo ay nangangapa rin sa online class, no? So kinakailangan meron tayong mga feedback. Okay? O pwede rin naman po na ang mga magulang ay magsagawa kayo na tinatawag na parang survey. O, saan ba nahihirapan ng magulang? Ano ba ang problema nila sa 2 weeks na pagtuturo natin?
Okay, so doon makikita ninyo. Sa katunayan, kung hindi nyo magawa ang formularyo, pwede rin naman mga PTA, gathering ba tawag doon? PTA meeting. Kami, nagsagawa na kami kasi ang anak ko ay inilipat ko na sa laboratory school ng PNU. Nagsagawa sila ng PTA meeting nung nakaraan. At doon, sinabi ng mga magulang, yung mga hinaing nila, palagay ko, yun naman ay pagbibigyan, no? Ibig sabihin, bibigyan pansin ng administration kung masyadong maraming ginagawa. So, nino-note naman nila yon na bakit kaya, tapos kinukuha lang attention din ng mga guro, ano kaya ang pwede natin magawa. So, maganda po yun, no? Na nabibigyan din natin ng, yung stakeholder po kasi natin, parents din. So, nabibigyan din natin sila ng feedback, okay, aside dun sa ating mga estudyante. So, pwede po tayong gumamit ng formularyo sa pagtuturo sa online class natin, pansarili, o pwede rin naman sa mga magulang, pangkalahatan, okay? O kaya kayo mismo, guro, gamit kayo ng formularyo, feedback ninyo sa bawat isa sa kagawaran, o ano ba nangyari, bawa sa mga grade 1 teachers, o ano ba sa palagay ninyo ang takbo ng ating pagtuturo, okay? Ano ba ang mga feedback ng admin, ano ba ang feedback ng mga estudyante natin. So, pwede pong gamitin yan, no? So, yan naman po ay libre lamang din makikita sa online. So, gagawa po kayo ng sarili ng mga scale, no? Okay, so pwede rin yung gamitin ang formularyo nito kung ano ba yung kinaharap ninyong mga problema. And then 50%, ayun po, sige na, Darcy, 50% ay free time. Okay. Dapat may free time. Okay? Palagi ko ito yung hindi dapat mawala. Kayo po Sabado, Linggo, ewan ko kung free time, no? Pero dapat weekend free time. No? Pero ang sabi nga, kahit weekend, gumagawa pa rin ng guro. Huwag po natin kakalimutan na meron din tayong panahon din, dapat ng free time. Ngayon, kung marami kayong pinagawa sa mga chikiting, syempre marami kayong check-checkan. Pati ang Sabado at Linggo ninyo, nag-check kayo. So, siguro isipin nyo rin, meron siguro din silang free time dapat sa loob ng classroom. Okay? Kamukha nun, palagay ko, medyo hindi na maganda yung aking pakiramdam sa aking mata. So, ang ginawa ko, binigyan ko sila ng free time na hindi lang ibig sabihin free time na maglalaro kasi nasa kolehiyo po yung aking tinuturuan sa undergrad. So, ang ginawa ko, asynchronous kami. Pero kinakailangan din, meron din silang, alam nyo yun, free time na hindi sila mag-online. Okay? Pero sa inyo, mga chikiting, so pwede silang magsagawa ng free time sa loob ng klase ninyo, mag-play sila ng domino, mag-play sila ng chess. Palagay ko merong merong mga application dito na online gaming. So pwedeng gano'n, no? Mas makikita nila sila mismo nag-share ng kanilang mga yung mga play nila, yung mga laro na ginagawa nila. At makikita ninyo rin kung ano yung interest nila eh. Okay, makikita nyo rin kung ano yung nilalaro nila. At sa palagay ko, yung mga nilalaro nila, pwede nyo gamitin bilang lunsaran sa pagtuturo ninyo, no? Para makuha nyo yung attention nila bilang motivation, di ba? So, yun po. Pwede rin natin silang sabihan, halimbawa kung ang nilalaro nila ay hindi maganda yung kanilang mga ang tawag dito, online games, pwede natin sabihan sila na ganito. So at least nagiging aware tayo kung ano ba yung kinalolokohan, ano ba yung mga nilalaro ng mga bata sa kasalukuyan. So pwede rin po ito. Pero ako, siguro kung free time, mas maganda rin na free time sila na laruin yung mga larong hindi online. Kasi yun na po yung kulang sa atin eh. Okay, na maglaro sila ng jackstone, may time na ganun, o kaya i-record nila, di ba, mga kakapatid, luksong tinik, kung ano man, yung mga dating laro noon, bagamat bawal lumabas, pero sa loob ng bahay na pwede namang gawin, no? Sa kanilang likod bahay, di ba? Na hindi nila ikakapahamak. Palagi ko, yung 50% dapat may free time mga bata, may free time din ng mga guro, di ba? Ako sa akin ng Sunday ko, parang sabi ko, holy day yon na kung saan kahit na anong gawin, bagamat may mga email no, na dumarating, kinakailangan meron akong free time sa sarili ko. Download ako ng Netflix, ganyan. So, tingnan natin, no? Pwede tayong manood. Next slide, Darcy. Pwede tayong manood ng gusto nating pelikula. Pwede tayong magsagawa ng cooking. Okay, pagluluto. Tayo bilang mga guro, no? O kaya,
pwede rin tayong matulog, di ba? Hindi naman bawal matulog. So, dapat may free time din. Yan. So, ito, kamukha nito, ginagawa na free time din yung panonood ng pelikula, panonood ng play. Ngayon, ang dami-daming libre, no? Sa net, sa YouTube. So at least hindi lang ako, medyo yung balita na binabawasan ko na kasi medyo syempre nakaka-stress din yung nakikita natin at saka yung bilang ng mga nako-COVID, no. So minsan dinadivert ko yung sarili ko sa mga pelikula na nakakatawa, di ba? Ngayon ang uso mga Korean, no. Okay, o kaya ay sa mga pelikula na science fiction. So magaganda 'yon. So ibig sabihin nagsasagawa tayo ng sarili natin ng me time, no? At pwede rin nating isama yung ating pamilya, no? O pwede rin naman natin sabihin ibahagi sa mga estudyante natin, no? Ito panoorin niyo itong cartoons na to. Sa palagay ko ay ma-enjoy ng inyong mga magulang din. So pwede 'yon, no? At yung pwede rin tayo magsagawa ng tinatawag natin, Darcy, ng ayan, ipagawa yung trending at interest nila. Ano ba mga trending? Sige nga, ano ba mga trending na ginagawa ng mga chikiting? Tingnan nga natin sa chat box kung alam ng mga teachers natin kung ano ang trending na ginagawa ng chikiting. Pwede tayong maglagay dito ng kung anong kanilang mga ginagawa. Kasi ako ang trending ngayon, kita nyo naman sa larawan, no? May guantes, may halaman, may lagedera, may shovel. Ano ba mga trending sa chikiting? Kasi elementary po ang inyong hawak Sige nga, oo, mga vlog, no? Mga, pinapanood nyo ba yung mga, sino ba ang pinaka-latest ngayon? Ang napanood ko kasi yung kay Bea yung kanyang, o baka dati na yun, no? Yung kanyang bahay, pinakita, napakaganda. Okay, so yun, pwede yun. Kung ipagawa ninyo yung mga trending, no? Palagay ko, magiging bahagi rin ng kanilang proyekto, pero hindi kapag pinagpagawa kayo, dapat tuturuan nyo rin sila kung paano. Diba? Ano yung do's and don'ts, no? Kapag nagpagawa ka niya. Ano pa po? Ang sabi ni Ma'am Edna Lisa ay vlog, no? Video vlog yan, no? Okay, so yun ang nauuso ngayon. Sabi nga, vlogger ka. Sabi nga ay kumikita daw, no? Meron pa ba? Meron pa bang ibang interest? Sige po, pwede po kayong sumagot na lamang kung ayaw ninyo sa chat box. Ano pa po ang interest ng mga bata ngayon? Tingnan natin kung pareho po ng interest ng mga anak ko. O baka kayo mismo ang may interest nun. Parang hindi, po. Kasi pwede natin gawin yon na bahagi ng kanilang pagganap, no? Meron pa ba? Maaliban sa vlog? Pagiging vlogger? Yung TikTok ba? Trending pa ba ngayon ang TikTok? Marami akong teacher na nakikita nagti-TikTok mga TikTokers. Okay, pwede naman yun. Sabi nga, lahat naman ng pwedeng trending ngayon, pwedeng gamitin sa akademya, basta meron kang sariling panuntunan para maging academic ito. Kasi yung TikTokers pwede. Meron ako na napapanood na TikTok na pang-akademya, no? Pwede yun sa mga, siguro sa physical education, no? Pwede yun, no? Na gamitin, yung pag-ehersisyo. Okay, o yung pagsasayaw, basta sabihin nyo lang yung mga dapat nilang i-dress up o isuot para hindi naman masyadong hindi maganda ang tingin, no? Kasi although ang TikTok masyadong meron din dapat parental guidance kasi may mga nakikita rin akong hindi magaganda sa TikTok, no? Pero yun ang kadalasang ginagawa ng mga chikiting. Okay, meron pa po ba na kayo ay naiisip na ipagawa o trending? Sa akin kasi yung paghahalaman, no? Plantito at saka plantita, pero ang mga chikiting pwede rin. Kasi palagay ko maamay sila na may umuusbong mula sa binhi ay mayroong mga kaunti-unti bawat linggo na umuusbong, lumalaki yung kanilang. 'Di ba nung araw kasi munggo lang ang pinapatanim sa amin 'Di ba? Sa styrofoam na cup tapos lalagyan lang ng kaunting bulak pa nga ang pinapalagyan ng ng munggo. So pwedeng ngayon real life na, no, nagtatanim na sila at baka pwedeng mag-ani. Pagkatapos ng kabuuan ng taon, meron na silang maani, no. So palagay ko ito pwedeng yung paggawa ito, no. At lahat yata ng subject pwedeng umangkla sa pagtatanim, no.
Dahil yun ang uso ngayon. Sa katunayan, ang mga halaman medyo mahal na ngayon. No? So at least magtatanim tayo kahit na sa maliit na paso o kung meron tayong mga bakuran. Ano pa po ang mga interest ng mga bata? Sige po. Sino po yun? Lakilakasan lang po yung boses. Sino po yung nagsalita? Marami na matuto magluto. Ayun, oo, matuto magluto, no? Kahit, oo, natandaan ko ma-experiment yung anak ko, pinagluto siya, mixture ang ano, tama ba? Mixture yung kanyang topic. So, kung ano daw yung favorite food, no? So, yun, pagluluto, no? Pwede rin, no? Gabay lang sa mga bata, lalo na kapag elementary, yung sa pag-ano ng apoy, sa kalan, no? Saka, syempre, yung paghiwa ng kung ano man, no? Meron pa po ba? Maganda yun. Oo. Oo, bigla ang nagiging negosyante. Si Sir Christian po ba yon? Ayan. So, nagiging online seller, no? Oo, maganda rin yun na, yung bawa, yung kanilang niluto, paano nila i-sell, ang tawag doon, paano nila ibebenta, paano yung mga logo, ano kaya magiging pangalan ng kanilang cookies, halimbawa, o kaya mga mixture ng hotcake, pancake, no? So, may mga gano'n, no? O kahit sa kanilang mga compound lang, dahil minsan compound naman ang tinitirhan ng mga bata, ilan ang nabenta nila, okay? So, yung mga gano'n, no? Saka may mga logo-logo pa sila o branding, no? Meron pa po ba maliban doon? Lana? Wala na tayong naiisip? Sige po, Sir Christian. Oo. Oo nga, oo. Yung interaction na hindi virtual. Pero alam nyo po, nakakatawa ang mga bata. Kasi kahit na virtual, nagkakaroon sila ng kaibigan. Kaya lang medyo ingat lang din doon, ano, sa mga virtual na mga pagpapakilala. Lalo na ngayon kasi open ang FB sa mga bata. Yung tagal, hindi ko masasagot yung tagal, pero palagay ko flexible naman ang bata eh. Ang tao naman flexible yan eh. Diba? Bagamat hindi ngayon sila nakaka-interact sa ibang mga bata sa labas, pero may pagkakataon din na minsan palabasin natin sila dun sa lang natin, likod bahay, o kaya yung makakita lang sila ng mga kapitbahay natin. Palagay ko yung kakaway-kaway lang, palagay ko mainam yun para unti-unti nawawala yung boredom o yung pagkaburyong sa loob ng bahay, no? Medyo mahirap nga kasi hindi nga sila nakakapunta ng mall, yung usual na nakakain sila sa Jollibee, sa McDo at kung ano-ano pa. Pero palagay ko maibabalik din naman sa panahon na palagay ko ay katulad din ng ngayon na kung paano sila mag-react at kung paano sila sabihin nating mag-survive sa ganitong klase ng sitwasyon, no? At least napapansin nila na dapat nasa loob sila ng bahay para safe sila, pero may pagkakataon din na sa bintana pakawayin natin sila, no? Kung meron silang kaklase na kapitbahay lang nila, o kaway kayo, parang ganun, para hindi naman malibago na kahit papaano may nakaka-interact din naman silang real o totoong tao. Palagay ko po ay yung tagal, hindi ko masasagot yung tagal eh, no? So pero pwedeng flexible naman ang tao sa lahat ng pagkakataon. Nakaka-survive naman tayo. Yun po. Yun po. O siguro pwede rin nating isingit din yun sa ating mga aralin na kahit paano lalabas tayo kasi kailangan nating mainitan. Hindi naman lalabas sa mall, no? Lalabas tayo dun sa ating gate, sa labas ng pintuan. Bagamat ngayon, pwedeng hindi kasi ganun yung setup ng bahay nila. Pero siguro sa kanilang mga bintana, no? Dudungaw naman kayo, titingin. Pero syempre kinakailangan pa rin yung mga precautionary no? Meron kayong face mask, face shield. So yun, isabihin sa kanila na ganun na yung ganun na yung OOTD natin ngayon, may face mask na, may face shield na.
Okay? Pwede naman po yun siguro. At least sige po. Oo, sige po. Salamat po. Maganda pong katanungan yun, no? Kasi siguro wag lang natin sabihin na kawawa sila. Medyo, syempre, maano rin sila sa sarili nila. Siguro, iba lang yung panahon. Ako sa akin, blessing ba yung pagkakaroon ng ano kasi nandito yung anak ko? Parang sa akin, nakikita ko sila kaysa yung nandun ako sa eskwelahan. Although may negative, no, may positive, no. Parang natatanaw ko sila na ito, natuturuan ko ng ganito. Medyo close, sabi nga bonding, no. Bonding sa amin. So ganun na lang yung isipin natin, sir. Okay, meron pa po ba? Lana? Okay, so siguro pwede ipagawa yung mga trending. Kung mahilig sila sa BTS, edi maki-join tayo. Ano ba ang sa language teacher, no? Ano ba ang paglalarawan niyo sa BTS? O bakit ba sinabing soldier o army yung fan ng BTS? Kasi yun ang mga ano ngayon o sa Korean, bakit kaya yun ang palagi ang Korean novela? Bakit yun ang palagi pinapanood nila? O sa mga indie film, o ano bang nakikita ninyo na pumapatok na indie film sa Netflix, 'di ba? Kasi marami pong na-upload ngayon sa Netflix, no, na indie film na hindi naman natin karaniwang pinapanood noon, pero ang gaganda pala. So, pwede po 'yon maging bahagi ng kanilang interest din, no? O yung mga cartoons, no? Okay? So, pwedeng ipapanood sa kanila. Okay? Sige, tingnan natin pa Darcy. Okay. So, may mga palagi ang tanong tayo, dapat bang mag-synchronous o asynchronous? Ano po kaya ang sagot dito? Dapat ba ako mag-asynchronous palagi o mag-asynchronous? Sa akin po, depende po yan. Pareho po kasi online yan eh. Kasi po, ang sabi nga ng estudyante ko, ma'am, parang mali yata yung pagkakaintindi ng synchronous sa asynchronous. Parang sinasabi nila kapag asynchronous, hindi ka online. Online pa rin yun kasi may na-upload ka na kinakailangan panoorin, kaya lang hindi kayo sabay-sabay. Okay? Kaya nga ang tawag, blended. Diba? So, pwedeng gawin natin, may panahon tayong asynchronous, sabay-sabay tayo, pero siguro kapag halimbawang nakita natin, napapagod din tayo, napapagod din yung mga mag-aaral natin, irritable na sila, uneasy na sila, baka pwede mag-asynchronous tayo. Parang time break yun eh. No? Yun ay hinto muna, tapos saka tayo susunod mag-synchronous ulit. Sabay-sabay ulit tayo mag-aaral. Wala naman pong problema doon, ano? Okay? Kasi kinakailangan din ipahinga ang mata. Okay? Kung kinakailangan sagutan ng module ng 1 week, yun lang ang gagawin, edi sagutan. Diba? Para kasing ang nangyayari, nag-synchronous, tapos pagkatapos yung modules nasagutan. So parang loaded talaga. At tapos check ka ng teacher yung module. So siguro panahon din na tingnan natin na baka pwedeng synchronous ako ngayong linggo, sa susunod na linggo, asynchronous ako kasi meron akong pre-recorded video. O sa susunod na linggo, puro sila module. So, salitan para may variation, no? So, sa akin, ganun yung ginagawa ko sa loob ng klase ko. Okay? Lalo na kapag medyo yung sinasamaan tayo ng katawan, di ba? Yung mata natin medyo masakit na sa monitor, parang may ibang magneto eh, ibang bato-balaning nangyayari kapag nakaharap tayo sa monitor, medyo hinihigop yung ating enerhiya. So medyo kinakailangan din siguro natin magkaroon ng variation, no? Variety ng pagsasagawa ng pagtuturo. Then next slide, tingnan natin ang mga tanong pa. Darcy? Ayan. Palaging tanong, magbibigay ba ako ng takdang aralin? Sino po yung nagbibigay ng takdang aralin dito? May nagbibigay po ba? Palagay ko lahat kayo nagbibigay. Okay? Ganito po yan. Ako ang aking rule, kung hindi ko kayang mag-check ng mga takdang aralin na tambak, bakit ako magbibigay? Ganun kasi ang rule ko sa akin. Sa akin lang po magbibigay ako ng takdang aralin na essential. Kung ano lang yung dapat. Okay, ang rule po namin sa PNU, anong essential? Okay, bagamat merong may weekly kami pinapagawa, pero yung weekly na yon nasa sa iyo kung gusto mo ba yun ipagawa. Kasi meron kaming matrix ng syllabus online,
kung ano yung papagawa mo. Pero kung sa palagay mo, natambakan ka na, kasi kailangan yung takdang aralin, chechikan mo pa rin eh, di ba? Or kung pwede yung takdang aralin, chechikan mo bago kayo o habang nagkaklase, pwede naman na tinitingnan mo kung yung anong gawa ng mga mag-aaral. Kung kayang sabayin, okay lang. Pero kung hindi kayang checkan, edi kontian, di ba? Kung ano lang yung pong essential. Okay? Pangatlong tanong, ito yung pinakapalagay ko tanong ng mga science teacher. Pangatlong tanong. Wala na? Meron pa tayo, Darcy. Pangatlong tanong. Palaging tanong, magbibigay ba ako ng eksperimento? Sino po yung science teacher dito? Meron po bang science teacher dito? Palagi ko meron, ano? Oo. Ayan, si Ma'am Edna Lisa. Nagbibigay po kayo ng experiment? Ma'am Edna, nagbibigay po ba kayo ng experiment sa mga bata? Kasi sa mga science to, kaya minsan, ano ba? Saan pa ba nagbibigay? Nagbibigay po kayo? Ma'am, doon po sa synchronous namin, may mga activities na nagbibigay din po ng konting experiment sa activity. Pero it's a very, very simple activity na makikita lang yung materials inside the house. Ayun. Very good si Ma'am Edna, no? So, yung experiment niya, very minimal, pero yung makikita sa loob ng bahay. Kasi pwede namang gawin yun, no? Mas matutuwa po yung magulang. At hindi rin tayo ma-stress sa mga magulang kasi hindi magreklamo na, oh, baka kailangan pa namin bilhin saka yung mahal yung materials, no? So, pwede namang magbigay ng eksperimento. Ako, okay lang na magbigay ng eksperimento sa mga mag-aaral. Grade 6 po ba, no? Tama po, Ma'am Edna? Grade 6 po ba nagsisimula ng experiment? Grade 6 po ako. Grade 6 nagsisimula ng experiment. Sana yung makikita sa loob ng bahay. Bawa, kung mixture yan, parang yun po yata yung una. Yes, no? Opo, yan yung first topic namin. Ano po ang pinagawa nyo? Sige nga. Like mixing oil and water para makita yung suspension. Mixing, like, let's say, water and powdered juice to find out, no, if the particles of powdered juice will evenly distributed to the particles of water. So, those are very, very simple experiment. Activity. Pagbati po, no, at least nakita ng bata na, yun palang ginagawa namin, real life, no, yun palang ginagawa namin, na paghahalo ng mga ganito ay bahagi rin pala ng agham ng science. Sabaw, paghahalo ng milk at saka ng sugar, di ba? O kaya merong 3 in 1, o di ba? Na-amaze yung bata eh. O kaya yung kamukha nun, yung sinasabi ninyo, ay nagiging makabuluhan yung pag-aaral niya kasi ito yung nakikita sa loob ng bahay. Okay? May mga pagkakataon din naman na nagpapabili ba tayo sa iba, sa labas? Hindi naman. Kasi ang experiment na anak ko, halimbawa dishwashing, kasi nauso po yung dishwashing. Nagpagawa po ba kayo na? Mixture din po yun, ha? Opo. Oo, nagpagawa po kayo na. Ako, natuwa ako bilang magulang. Kaya lang, mahirap palang humanap ng mga materials. Pero, nandyan yung online, no? Oo, yung Shopee. Pero kasi public school po kami, mahirap magpabili sa parent. Mag-required sa kanila ng mga ganyan. So, ano lang talaga yung nakikita nila inside the house. So, tinitingnan din natin kung ano yung financial ability ng mga magulang, no? Opo. Okay po. Pero, yun, kamukha no, ibabahagi ko lang. Natuwa kami kasi ewan ko kung natuto yung anak ko ng pag-ano ng dishwashing, pero ibig sabihin, ngayon nagagamit namin, so nakikita niya na, ganun pala mama, pero siya ang pinaghalo namin ng mga chemicals, kaya lang ready-made na yon na nakalagay, no? So, maganda rin yon na nakikita na, ganun pala nabubo ang dishwashing, no? Bagamat mahal, no? Medyo mahal, pero parang isang timba nga yata ang aming nagawa. So, maganda rin. Experience din sa magulang na, baka pwedeng gawin nating negosyo din yun, no? So, yun yung mga gano'n, no? Mula sa experiment ay natututo ang bata, natututo rin yung magulang, no? At baka maging bahagi pa rin ng kanilang pinansyal na kabuhayan, no? Kumikitang kabuhayan. So, yun po. So, ito yung mga palagi ang tanong, no? Na kadalasan naririnig ko sa magulang ng mga elementary student. Okay? Sige, tingnan natin, Darcy, meron pa ba tayo?
Darcy? Okay, so siguro ito bilang butil ng kaisipan din po sa atin, no? Paalala sa sarili, in touch equals in contact or in communication. Palagay ko yung keeping in touch, palagay ko yun ang angko para ngayon sa online, no? Online class na hindi kinakailangan na personal tayo magkita-kita, pero yung keeping in touch sa GC, sa chat, sa text, okay, ay meron na tayong komunikasyon. At yung komunikasyon na yon, palagay ko, maiibsan yung stress natin. At yun kadalasang paalala ko sa sarili ko na, oo nga, medyo marami na akong ring kakilala ngayon na magulang, marami na rin akong kakilalang mga mag-aaral na hindi ko naman dati mag-aaral dahil kinakailangan nila ng tulong na kung saan sila pupunta, lalo na sa PNU, no? Medyo skeletal system kami. So, pinapaalala ko sa sarili ko na marami rin ako natatouch, marami rin nababago ang buhay dahil sa aking communication, dahil sa contact ko sa kanila. So, at least, yung stress ko na marami makukulit, marami mga magulang nagrereklamo, pero bahagi yun ng aking tungkulin bilang guro, no? So, at saka nakikita ko palagi ko may impact sa kanila kapag nakasasagot tayo. Pero sabi ko nga, 100% dapat may tuntunin tayo kung paano natin sila i-handle at kung paano tayo sumagot sa kanila. Okay? Na kinakailangan siguro may time lang na Sunday ibigay nyo naman sa pamilya ko or Sabado o wala mo ng communication. Monday to Friday tayo kasi yun lang yung dapat, no? At may time din tayo, halimbawa hanggang alas 8 lang, o off na ang teacher. Parang gano'n, no? Bagamat naka-online kayo kasi gumagawa kayo ng mga materials, no? And then next, ito na yung pinakahuli siguro. Tama, Darcy? Darcy? Ang pinakauli ay hindi ko kinakalimutan na ako ay Darcy, na ako ay isang guro, no? Parang ayaw yata umano ng slide. Okay. Darcy, next slide. Ayan, okay. Ako hindi nakakalimot na ako ay guro at sabi ko nga, dala ko yung sulo. At lahat tayo guro, yung sulo na ito ay yung liwanag, no? Tayo yung magsisilbing katotohanan, tayo ang magsisilbing kahusayan at pagbibigay ng serbisyo sa bayan. Siguro yun yung lagi kong pinapaalala sa sarili. Bagamat mahirap, pero kinakailangan ay maitawid mo kasi ito yung sinumpaan mong tungkulin. At palagay ko lahat naman tayo gano'n, yun po yung masasabi ko bilang guro ng bayan, bilang guro sa PNU, na dala ko yung sulo at palagay ko yung liwanag na taglay ko. Araw-araw ay magsisilbing gabay nila sa kadiliman. Kung meron mang mga bata na hindi nakaiintindi, kaya kinakailangan liwanagan. May mga magulang na nang-i-stress, kinakailangan paliwanagan. At yung sulo na yan ang magiging kagamitan ko para maitawid ko yung bagong normal, no? Yung online class ko. Okay? At palagay ko yun yung magsisilbing natin, marka. Okay? Kasi history na tayo eh. Pero yun yung nakapagturo tayo kaagad-agad ng online. Na hindi natin inaakala, walang nagplano, no? Hindi na iplano. Okay, so siguro yun lang po, no? Palagay ko magiging inspirasyon ang bawat isa sa atin na maging mabuti, no? Ayokong mabait mabuting guro, okay, sa online class. At nandun pa rin yung ating sigasig, no? Sa pagtuturo ng katotohanan, ng kahusayan, at ng pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Okay, muli po, maraming salamat po. Thank you so much, Dr. Nina, for that informative discussion. With all the concepts and knowledge shared earlier, we would now open the floor for questions and inquiries from the audience. You can either unmute your microphone or you can simply type your questions in the chat box. Are there any questions from the audience, Pupa?
Wala na po siguro. Yes, Sir Oliver. My Yes, question. good afternoon. Siguro po wala na pong tanong ng mga teacher. Naliliwanagan naman kung sila mabuti. So nais ko lang pong magpasalamat kay Dr. Zamora sa ating speaker for today. Ma'am, maraming salamat po for sharing your knowledge, expertise, and experience to the teacher of Del Pilar Elementary School. Thank you so much, ma'am. Salamat po. Salamat. It looks like there are no more questions from the audience. Therefore, may I call on Alder Consolacion and Lance Del Prado for the presentation of the certificate and the closing remarks. The Far Eastern University's English Language Circle has the pleasure to award the Certificate of Appreciation to Ms. Nina Cristina Lazar Zamora for her valuable contribution as a resource speaker during the Tulong Guro, a webinar on helping teachers keep up amidst the COVID-19 pandemic with the theme Resilience and Perseverance. We thank you, Ms. Nina, for your participation. Salamat din. Salamat po. Siguro huling yung tulong guro at tulong dunong, siguro gawin natin bayanihan din talaga, no? At yun, maganda yung nangyari sa COVID-19. Nagkaroon muli ng pagbabalik sa bayanihan na ginagawa natin. Noon pa man, hindi man yung bahay kubo ang ating dala-dala, kundi yung bawat isa, no, nagbabayanihan tayo. Nagtutulungan. Salamat po ng marami sa oportunidad. Kay Dr. Manny, salamat po. At sa lahat po ng mga guro, no, na nakinig ngayong araw na ito. At sa FEU po. May I call on Lance Del Prado for the closing remarks? Photo op muna, di ba? Okay. May I request everyone to please turn on your cameras for the photo op? Photo. Ay, sarap nung KFC. Okay, next page. Next page. Okay. Yan. Next page. Next page. Hindi kumukuha. Si Ann? Yes, sir. Okay. Okay na. Okay, salamat. Salamat. Salamat po. Closing remarks. Okay po. Closing remarks. Okay. Thank you, Dr. Nina Cristina Lazaro Zamora, for sharing your thoughts for the Tulong Guru seminar and for making time in your busy schedule to help us and to help our teachers and give them advice during the pandemic. We hope that your advice and your guidance will minimize the stress and the strain of online classes for teachers and students alike. May this information inspire the students and the teachers to pursue the remaining days of the online class. I wish you all a great day, and may God bless you with wonderful days to come. And before we end, I would like to thank the people who came, especially Dean Rowena Reyes, Associate Dean Mark Isla, Principal ng Gregorio del Pilar Miss Gia Mori,
mga master teachers at teachers ng Gregorio del Pilar, FEU Director Student Activity, Mr. Concepcion, and we are happy for you that you're taking the time to participate in this seminar titled Tulong Guro, a webinar on helping teachers keep up amidst the COVID-19 pandemic. Thank you. I would like to Salamat. thank all the participants for attending our webinar, especially to Dr. Nina Cristina Lazamo Zamora for being our guest speaker for today. We highly encourage everyone to please answer the evaluation form in the chat box for better improvements for future events of the organization. Again, thank you and have a good day ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Bye po, ingat po. Bye.